Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung nakatakdang araw na kung saan ang iglesia natin ay magkakaisa sa pananalangin. Maaari bang tumayo po tayong lahat at atin pong simulan ang gawain ito sa pamamagitan ng pag-awit natin sa awit na puso ko iyong sinisiyasat at nawa ito po yung panalangin ng bawat isa sa atin na siyasatin ng Diyos ang ating mga puso nang sa ganon ay wala pong magiging balakid sa ating paglapit sa Kanya sapagkat alam natin na ang kasalanan ang siyang humahadlang sa ating mga panalangin. Kaya tayo nga po ay dumulog sa Diyos. Let us just surrender everything to the Lord. Let us just confess everything to Him. Ano man po yung mga nagawa nating hindi kaaya-aya sa Panginoon, tayo po ay dumulog sa Kanya at atin pong ipagtapat ang lahat sa Panginoon. Hallelujah. Puso yung sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid ang lahat ng aming ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Ama naming Diyos, Amang mapagmahal, iwinawagayway namin ang iyong banal na pangalan. Ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat na papurihan. Ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat na sambahin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin, na kung saan ang iyong iglesia ay magkakaroon, O Diyos, ng prayer meeting
bilang isang iglesia ay magsama-sama po kami sa pananalangin. Salamat po Diyos na iningatan mo kami sa buong linggo, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa amin, nagbigay ng katagumpayan sa bawat isa. At sa oras na ito, kami po'y magkakaisa ngayon sa pananalangin. Dalangin namin, Ama, na ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa aming kalagitnaan at maging sa pakikinig namin sa inyong mga salita. Panginoon, buksan mo nga po ang aming mga puso, buksan mo nga po ang aming mga isipan upang ang mga salita mo na amin pong marinig ngayon ay magbibigay ng hamon sa amin para kami po, O Diyos, ay lalong magsigasig sa pananalangin sapagkat ito pong pananalangin ay napaka-importante sa buhay namin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Ito po yung sandata namin para ang kaaway, O Diyos, ay hindi magtagumpay laban sa amin. Kami po ay laging magtagumpay kung kami po, O Diyos, ay nananalangin. Kaya tulungan mo po kami sa pagkakataon na ito na manalangin sa inyo. Hindi po namin alam kung ano ang nararapat na panalangin, ngunit sa pamamagitan ng iyong biyaya at tulong, Panginoon, magagawa namin ang manalangin at ang lahat ng aming hihingin sa iyo ay nakalinya po sa iyong layunin at kagustuhan. Salamat po, Panginoon, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa mga salita mo na amin pong diringgin ngayon. Kasihan mo ang iyong lingkod, O Diyos, at bawat isa ay mahamon ang aming mga pananampalataya na lalo pa naming pagtibayin ang aming ugnayan sa inyo na hindi namin kalilimutan, O Diyos, ang prayer meeting tuwing Wednesday na ito po yung nakatakdang araw na kung saan kami na miyembro sa iglesyang ito ay magkakaisa sa loob ng bahay panalanginan upang manalangin sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. Basbasan mo ang bawat isa sa amin, maging sa mga nanonood ngayon, nakikisama rin po sa amin sa prayer meeting na ito, Panginoon, saan man po sila naroroon. Alam namin na walang distansya po ang panalangin at ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos din saan man sila naroroon, Panginoon. Salamat po sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po si Pastor upang pakinggan na po natin ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Open your Bible sa aklat po ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 6 hanggang 12. Okay? Sa aklat po ng Pilipos. Bakit nagkan? Pilipos. Chapter 4. Naglag. Pilipos chapter 4, verse 6. Ganito po ang nakasulat, verse 6 to 12. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 8. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap at narinig, nakita sa akin, ang mga bagay na ito gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin na dito'y katotohanan magkakaroon kayo ng malasakit. Ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko tungkol sa kailangan, pagkat natutuhan ko ang masiyahan sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutukan ko ang lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. I
I want to speak on the theme na ways to overcome worry. Isa po sa pinakamatinding kalaban po natin sa ating buhay ay ang worry o pagkabalisa. Actually, ang aklat ng Pilipos ay ipinakita niya rito ang mga bagay-bagay na nararanasan at tumahad lang yung pong kagalakan natin. Sa chapter 1, yung sitwasyon. Sa chapter 2, yung mga tao sa paligid. Chapter 3, mga material na bagay. But in chapter 4, ito na ay inside na. Hindi na yung outside forces, hindi na yung outside factors, but it is the within ourselves, sa sarili natin. So, hindi na po yung sitwasyon na nanggagaling sa labas, hindi na po yung mga tao sa paligid natin, hindi na po yung mga pangangailangan na nakapalibot sa atin, but it is yung sa sarili natin. At ang mga tatlong contributing factors na ito ang nagtitrigger din sa ating mga sarili na mabalisa. Nababalisa tayo sa sitwasyon, nababalisa tayo sa mga tao sa paligid natin, at nababalisa rin tayo sa mga pangangailangan. But dito, makikita natin sa chapter 4 that in spite, doon sa mga bagay-bagay na yon, doon sa chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. At paano natin magagawa ito na mag-rejoice kung nababalisa tayo? Paano tayo magre-rejoice kung may mga worries tayo? Now, how to overcome worry? So makikita natin, una, we must have the right praying. Okay? Kasi ang worry kasi ay wrong. Okay? Si Dr. Warren W. Wiersbe, sabi niya, worry is wrong thinking and wrong feeling. Ang worry daw o ang pagkabalisa ay maling pagkaisipan at maling damdamin. So, and how can we overcome wrong? It is by right, di ba? So, ang una, right praying. Sa verse 6 and 7, sabi niya doon, huwag kayong mabalisa. Di ba? Sa verse, balikan natin ang 6 and 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, okay? Kundi, sa aking version, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at daing ng may pasasalamat, ipakilala ninyo ang mga kahilingan ninyo sa Diyos. So dito, paano natin magtatagumpayan? It is, we must have the right praying. At paano ba magkaroon ng right praying? Sabi niya rito, pamamagitan ng panalangin at may daing na may pasasalamat. Daing at may pasasalamat, ipaalam ninyo ang lahat ng inyong kahilingan sa Diyos. Instead of worrying, na nandun ka na lang sa gilid, nandun ka na nagwo-worry, nababalisa ka na, yung isip mo kung ano nang iniisip, you are now being distracted, parang wala ka nang magawa until such time yung worry mo, naging depression. So, instead na gano'n ang gawin mo, sabi niya rito, pumunta ka sa Diyos, ipaalam mo sa Kanya ang lahat ng kahilingan mo ng may daing. So the right praying is, it need the sincerity of the heart. Amen. When you pray, you must have the sincerity to God. Yung totoong pananalangin, yung sincero, yung tapat, yung totoo na pananalangin. At ito'y nanggagaling mismo sa kaibuturan ng iyong puso, ng iyong kaluluwa. At sabihin mo lahat ang kahilingan mo sa Panginoon. And there is a positive side with thanksgiving.
Ipaalam mo sa Diyos sa pamagitan ng daing at may pasasalamat. Every time that we ask the Lord, we thank God because we know that He answers our prayers. Pag nanalangin ka, huwag kang magduda. Minsan kasi hindi nasasagot yung panalangin kasi nagdududa tayo. Ang gawin mo, lumuhod ka, iniyak mo na yan sa Panginoon, sinabi mo na yan sa Panginoon ng may katapatan, hintayin mo ang pagsagot at gagawin ng Diyos, magpasalamat ka na sa Kanya. And then sa verse 7, pag ginawa mo yung right praying, yung verse 6, ang sabi sa verse 7, at ang hindi masayod, sabi sa mga ibang Tagalog, ang hindi malirip na, ano sabi nun? Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng inyong masayod ng pag-iisip, ang mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip. Sabi natin kanina, worry is wrong thinking and wrong feeling. Sino ang mag-iingat ngayon nito? It is the peace of God. Yung kapayapaan ng Diyos. Katiwasayan ng Diyos na nasa sa atin. Na ibig sabihin nito, if you are praying, ang kapayapaan ng Diyos, iingatan ka niya sa lahat ng kabalisahan mo at mapagtatagumpayan mo. So that is the right praying. Number 2, right thinking. Verse 8. Sabi sa verse 8, ito ang isipin nyo, sabi niya rito, katapos-tapusan. Mga kapatid, anong isipin mo? Ano mang bagay? Okay? Na katotohanan. Instead of thinking the false lie of the devil, yung kasinungalingan ng diablo, ang sabi rito, katotohanan, mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. So right thinking is thinking yung mga bagay-bagay na positibo, yung hindi negatibo, yung hindi kasinungalingan, yung hindi nakasisira sa buhay mo at buhay ng iba. Puri mong Panginoon. Amen? Inisa-isa na niya dan. Identified na dyan. Yung right thinking. Ano yung mga dapat isipin? In-enumerate na niya dayan. So, right praying, right thinking. And then, sa verse 9 and 12, those things which ye have learned and received, okay, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap at narinig, nakita, ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo, ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Verse 12. Verse 12. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim ng maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. So right living ay isa pamuhay natin yung mga narinig natin. Sabi ni Apostol Pablo, isa pamuhay ninyo ang mga bagay na natutuhan ninyo. Narinig ninyo mula sa akin. Ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan. So natutunan, narinig at nakita. Sabi na sa akin, sabi na Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At yun din sinasabi para sa atin. Ano ba yung bagay na narinig natin? Ano ba yung bagay na natutuhan natin sa Diyos at sa Kanyang gawain? Ano ang nakita natin? Sabi niya rito, isa pamuhay ninyo ang mga bagay na ito. Gawin ang mga bagay nito ang inyong gawin o isa pamuhay. So, right living. So, right praying, right thinking, and right living. The right living is doing what we have learned, what we have heard, what we have seen. Ano ba yung mga naranasan natin? Ano ba yung mga natutunan natin? Isa pamuhay natin. And bakit ko idinagdag yung verse 12?
Ano ba ang pinaparating na Apostol Pablo sa verse 12? Natutunan niya ang mamuhay sa kasalatan at kasaganaan, sa kagutuman at kabusugan. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Anong ini-imply nito? It implies, learn to live in satisfaction. Amen? Amen. Tiko nati Ilocano, nonya tadda, iso there is. Nangagyawa dyan yung bagat ilalakay. No ti sadda, di iso ti there is. Ngayon, tiko tilalakay. Di ba? Mangmangag tayo di, diyan nga iwag bagada. Yan ka nasauan, kung anong mayroon ka, ano ang buhay mo, be contented on your situation. If you are in the situation of hardship, be satisfied, be content, and learn to live in it by the grace of the Lord. Pag pinasagana ka naman ng Panginoon, learn to live at paano mamuhay sa kasaganaan. Sabi ng Apostol Pablo, natutunan kong mamuhay sa kagutuman at kabusugan, sa kasalatan at kasaganaan. So we must learn to live of what we are in that situation. That is the right living. So mga kapatid, ano man po yung mga bumabalisa at nagbibigay sa atin ng lungkot, nagbibigay sa atin ng pagkabalisa at nagkakaroon tayo ng struggle sa ating buhay Kristiyano, remember Philippians chapter 4, right praying. Do you praying rightly? Kasi wrong thinking yon, and right thinking. Kinuha niya yung pag-iisip natin. Right thinking. Kung kasi iniisip natin mga negatibo. Mga kapatid, lahat ng nangyayari sa buhay, all things work together for good to those who love God and called by His purpose. Alam natin na lahat ng nangyayari, kung anak ka ng Diyos, ay may layunin ang Diyos. Instead of focusing on the negatives, focus on the righteous things, holy things, and pure things. Purihin po ang Panginoon. And live what you learn. And learn to be satisfied in your situation. Pakinggan mo lagi ang sinasabi ng Panginoon sa iyong espiritu at sa iyong, pinaparinig niya lagi sa iyong kanyang boses. Ang sabi niya, my grace is more than enough. Sapat ang aking biyaya sa iyong sitwasyon. Niling ko po na tumayo po tayo. Okay. Hallelujah, Jesus. Shall we sing, He's all I need? He's all I need. Siya lang po ang kailangan natin. He's all I need. He's all I need. Jesus, all I need. He's all I need. It's all I need. Jesus, all I need. Ilocano. Isut masapul ko. Isut masapul ko ni Jesu Kristo. Isut masapul ko, isut masapul ko. Isut masapul ko ni Jesu Kristo. Hallelujah.
Hallelujah. Yes, Lord, you are all I need, O God. Ikaw po ang aming kailangan. Ikaw po, Panginoon, ang makakatugon sa lahat po ng aming mga hinaing, ng aming mga daing. Oh, hallelujah. At sa oras pong ito, kami po ay dudulog sa iyong presensya. Kami po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Glory to your name. Glory to your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede bang kumuha ka ng kapareha mo and pray with one another? And after that, you go, kailang, pagkatapos yung panalanginan, go on your knees on your personal prayer. Get your prayer partner and pray with one another. Hallelujah. Glory to your name.
Po tayong lahat. Let us just, hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Iniligtas nyo kami, inari nyo kami na iyong mga anak, at kami po ay naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At salamat po dahil sa ginawa mo, kami po ay may access tungo po sa trono ng biyaya. At alam po namin ng aming mga panalangin ay nakarating sa iyo bilang matamis na samyo. At ikaw po, Panginoon, ay nagalak, at ikaw po, Diyos, ay tumugon na sa mga panalangin na ito. At ngayon po, kami po ay nagkakaisa na lumalapit sa inyo para itaas po ang aming barangay na ito, O Diyos. Na ikaw po ang kumilos, na ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa bawat tao sa lugar na ito. At hayaan mo po na mas marami pang mga tao ang makarinig ng iyong mga salita at mas makilala ka bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay at tanggapin kanila sa kanilang mga puso. Pinataas namin, Panginoon, ang barangay na ito mula po, Panginoon, sa silangan patungo po hanggang kanluran. At mula po sa hilaga, tubo po ng timog. At sa lahat po, Panginoon, ng corner, sitio ng barangay na ito, kung saan po namin ipinapahayag ang iyong mga salita, we pray that you will move in a mighty way, O God. Ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos, O Diyos, sa barangay na ito. Hayaan mo pong maghari ang iyong ebanghelyo at ang kapayapaan, kasaganaan ay maghari po sa barangay na ito. Salamat po, Diyos, salamat po. Itinatas din po namin ang iyong iglesia kung saan, Panginoon, dito nyo kami inilagay, dito kami nagkakaisa na sumasamba sa inyo. We pray, O Lord, sa lahat po ng gawain na nakaprograma sa iglesyang ito. We pray, O God, yung aming mga outreaches, yung mga pumupunta po, Panginoon, sa mga outreaches namin, we pray that you will be the one to move in a mighty way to anoint them, O God, sa bawat pagtayo nila na magpahayag ng iyong mga salita. Panginoon, signs and wonders will follow to their ministry. Anoint them, O God. Ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang magsalita in their behalf, O God. Use them all, O Lord, as your instrument. Salamat po, Diyos. Salamat po. Yung mga prayer meetings namin, yung mga Bible studies namin, Panginoon. Lahat po ng mga gatherings na ginagawa, Panginoon, ng mga departments, we pray for your manifestation and power. And Lord, even yung pioneering work namin sa Malasiki, we continually lift up to you, Lord, na mas marami pa po ang tatanggap sa iyo sa lugar na yan. And we are praying, O Lord, na ikaw na po ang mag-establish ng iglesia sa lugar na yan. Thank you very much, O Lord. Thank you. At ang mga programa po sa iglesyang ito, ang aming gawain po sa Sunday, we pray for your power, for your anointing na kumilos. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong gagawin. Sa mga programa po ngayong March, Panginoon, as we will be hosting the District Women's Fellowship. We pray that you prepare everything, Lord. We ask for your provision. Panginoong Diyos, ihanda mo po ang puso ng bawat kababaihan sa aming distrito.
na Panginoon, na mag-enjoy po ng fellowship na yan. Buksan mo na po ang kanilang mga puso at may handa ito para po sa pagkilos mo sa araw na yan. And we pray sa mga provision, Panginoon, sa provision mo sa mga pangangailangan para pangarating po sila rito, O Diyos, ikaw po magpo-provide. Thank you very much, O Lord. Salamat po sa iyong gagawin. And we pray, O God, sa bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, yung mga nandito po sa lugar na ito, nasa iba't ibang dako, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, Lord, we pray for your guidance. We pray for your protection. We pray, Panginoon, kung may mga nanlalamig sa kanila, paalabin mo ang kanilang paglilingkod. Itaas mo ang antas ng kanilang pananampalataya. Sa mga nanlalamig, sa mga, Panginoon, matagal na pong hindi nakikiisa sa aming corporate worship, we pray that you will touch them right now in Jesus' name and in Jesus' name. Paalalahanan mo po sila, Panginoon. Mangusap ka po sa kanila in the way that they can understand. Salamat po. Itinataas din namin ang mga kapatid namin na nakikisa sa online. Kung may mga karamdaman, pagalingin mo sila sa kapangalan ni Jesus. We pray for healing right now in Jesus' name and in Jesus' name. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman na mga kapatiran namin. Ikaw po magpagaling sa kanila at ipakita mo that you are the Jehovah Rapha, our God that healeth, Lord. Thank you very much, O Lord. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po. Patuloy kang kumilos sa iglesyang ito, sa lugar na ito, at sa pamilya ng bawat isa sa amin. Thank you for the answer of our prayer. Thank you, Lord. We enjoy your very presence. Thank you, niyakap mo kami ng iyong kapangyarihan. At palagi mong ipaalala sa amin na hindi lang po, Panginoon, sa araw ng Miyerkules kami mananalangin, but every moment we must have the right praying, right thinking, and right living, O God. Tulungan niyo kami na maging mapanalangin. Tulungan mo ang iglesyang ito to be a prayerful church, O God. In Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, salamat po. And even to the offering na aming pong ibibigay, tanggapin mo po ito bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. At pagpalay mo ang bawat isa, ibalik mo po ng mas marami pang pagpapala. Gaya ng sinabi mo, O Diyos, sa iyong mga salita. At ito po ay magagamit para po sa kalalago ng iyong gawain. Thank you for the answer of our prayer. Thank you for your word. Thank you, Lord, dahil patuloy kang mangungusap sa amin at magbibigay ng katagumpayan sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Let us give our offering.